Ang ating series ay tungkol sa isang babae na walang nalalaman sa magic pero gustong matuto nito. Pero dahil sa hindi inaasahang pangyayari ay dinala siya ng tadhana sa sekretong mundo ng mga witch na gumagamit ng magic. Doon ay natutunan niyang lumipad, gumawa ng apoy, at makaharap ang isang dragon. Kung interesado ka ay panoorin mo ang video at mag-like ka na rin at tiyak na mas lalo kang magiging magandang nilalang. O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Next, nagsimula ang series sa ating bida na si Coco. Naglabas siya sa ilog dahil isa siyang masipag na bata. Hindi tulad ng marami ngayon na washing machine na nga ang gagamitin sa paglalaba ay tinatamad pa. Nang isampay na niya ang kumot ay natuwa siya nang makakita ng Pegasus na lumilipad sa ere. Kaya agad siyang bumaba para sabihin ang nakita. Nakita niya ang isang lalaking kamukha ni Gojo, saka din ang mga gamit mula sa dumating na Pegasus. Pero sinabi ni Kifi, ay ni Kifree na hindi siya kasama sa mga ito. Isa din pala siyang customer doon at dahil busy ang nanay ni Coco ay siya ang nagsabing mag-aasikaso kay Kifree. May ipinagawa si Kifree na agad namang masusi na inayos ng babae. Tapos nahiya pa daw siya nang mapahanga ang customer sa galing niya na animoy parang magic. Kaya pala ganun ang reaksyon ng babae sa salitang magic ay gusto niyang matuto dito. Noong mas bata pa siya ay may nakausap siyang witch na nagsabing ang mundo ay nababalot sa magic. Saka din ito nag-demonstrate gamit ng kamay. At saka din nagliwanag ang kinatatayuan ni Coco kaya siya na-excite. Saka kinuha ang libro at magic wand na bigay sa kanya ng witch. Nasa festival market pala sila at sinabi niya sa nanay na isang araw ay gustong maging witch na may magic. Pero sinabi ng ina na hindi siya magiging witch kapag hindi siya ipinanganak na may magic. Pero hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa dahil nag-iilaw ang kada pag-apak niya sa lupa. Subalit pagsapit ng dilim ay nawala ito kaya siya nalungkot. Naikwento niya ito kay Kifree na ito ang dahilan kaya interesado siya sa magic at gustong maging witch. Naistorbo sila nang may mag-ingay sa labas. Saka pinatahan ng boy kabayo ang mga Pegasus. Lumabas si Coco at nagtanong sa ibang mga bata kung anong nangyari. Bumagsak pala ang Pegasus carriage ng mga customer na babae dahil sa kakulitan ng mga batang lalaki. Kaya naiinis ang mga customer na hindi sila makakauwi kapag sira ng kanilang sasakyan. Sinabi bigla ni Kifree na kaya niya itong ayusin. Saka din isinuot ang pointed hat at nagpakilala na isa siyang witch. Dahil dito ay excited si Coco sa gagawin ng bida at ini-offer pa niya ang workplace nila kung kailangan ni Kifree. Tinanggap ni Kifree ang offer at sinabing walang sisilip habang gumagamit siya ng magic. Nakaupo si Coco sa labas nang makita ang dalawang bata na balak sumilip. At nakita niya ang mga ito na umakyat sa bintana na walang paki sa kanya. Kaya umakyat din ang babae at sama-sama nilang binuksan ng zipper ay bintana pala. Ngunit may panty ay kurtina pala kaya wala silang makita. Nabigo sila na walang makita kaya umalis na ang dalawang lalaki. Samantalang nagpatuloy si Coco na may ideology na kung gusto ay maraming paraan. Siyempre sila may bahay kaya alam nila ang mga secret na pasukan. Sinilip niya ang nasa baba na si Kifree at nakita niyang nag-drawing ito gamit ng magic pen. Nagliwanag ang ginuhit ni Kifree saka din naayos ang gulong ng karwahe. Pagbukas ni Kifree ng pinto ay naroon na si Coco na napagod dahil tinakbo ang pinto. Kalaunan ay umuwi ang mga babae at umalis na din si Kifree. Sinabi ng ina na malulungkot siya kung sakaling sumama si Coco sa witch dahil gusto nitong maging witch. Pero sinabi ng bida na hindi iiwan ng ina na mag-isa. Kinagabihan ay naupo sa kwarto si Coco para gumuhit gamit ng tinta at papel. Kinokopya niya ang nasa Book of Magic na bigay sa kanya noon ng isang witch. Ilang beses siyang gumuhit pero walang nangyari. Pero gumuhit ulit siya hanggang pamatak ang tinta at nagliwanag ang ginuhit niya na lumutang sa harap niya. Kaya masaya si Coco dahil sa nagawa sa unang pagkakataon. Ang aral dito ay try until you succeed. Nasa gubat naman si Kifree na iniisip pa rin ang kwento ni Coco sa kanya na magic book. At agad siyang tumayo nang may mapagtanto. Sa kwarto ay nakagawa naman si Coco ng apoy na kanya ding pinatay. Marami na rin siyang naiguhit at nasabing kahit konti ay naiintindihan na niya ang magic. May litrato ng dragon na kanyang ginuguhit, subalit mayroong paparating sa likod niya. Split seconds lang pagkatapos niyang matapos ang guhit ay biglang lumabas sa likod niya si Kifree at hinablat ang hindi na nakagalaw na Coco. Dinala siya sa ere gamit ang magic at hysterical na nagtanong ang witch kung anong ginuhit ng babae. Pero hindi daw alam ni Coco. Narinig nila ang tinig ng ina sa baba na hinahanap si Coco. Saka din nakita ang paglabas ng yelo na mabilis kinain ang kanilang tahanan. Kasama ang nanay na hindi na nakatakbo. Pumalag si Coco na gustong balikan ng ina. Pero pinigilan siya ni Kifree na sinabing evil ang power na iyon. Saka din dinala si Coco palayo sa spell ng yelo. Sinabi ni Kifree na kailangan niyang burahin ang memorya ng bata para mabuhay itong normal. Ngunit ayaw ni Coco na makalimutan ng ina. Nang masabi ni Coco na photobook ang ginamit at kabisado niya ang lahat ng nasa page nito, ay naisip ni Kifree na kailangan ng memorya ni Coco. Kaya nagdesisyon ulit siyang kailangan na ni Coco na maging witch dahil nalaman na niya ang sekreto ng mga witch. Sabay lipad sa ibabaw ng mga ulap.
Habang naglalakad ay sinabi ni Kifree na nagtanim ng mga protective barriers sa paligid ng bahay ni Coco, para hindi ito puntahan ng ibang mga tao at hindi madagdagan ang makaranas ng evil spell na iyon. Naiyak si Coco dahil sa pagkamatay ng ina, kaya pinatahan siya ng lalaki. Kalaunan pa ay tinuruan ni Kifree si Coco na maghugas ng plato gamit ang magic dishwasher. Saka din ibinigay ang kakaibang lalagyan ng tubig saka umalis. Napapatanong si Coco kung anong gagawin. Nang lumabas si Tisha na binati siya at ipinakita ang paggamit sa magic container na iyon. Lumabas din si Rich na may dalang ink at pen kaya napatanong si Coco kung mga witch din ang mga ito. At nagpakilala si Tisha na mga apprentice lang sila. Nagpakilala naman si Coco na nakagawa siya ng magic spell kahapon pero dahil dito ay doon na siya titira. Kaya natigil ang dalawa na sinabi ang narinig tungkol sa isang tao na gumamit ng ipinagbabawal na mahika. Pero hinayaang manatili ang kanyang memorya. Bumalik si Kifree dala ang bagong damit ni Coco at sinabing huwag mag-alala ang bida dahil ipapaliwanag niya ang nangyari. Kalaunan ay sinabi ni Kifree na hindi secret ang magic noong unang panahon. Ngunit dahil masama ang puso ng mga tao ay ginamit nila ito sa masama. Sa paglipas ng panahon ay tinago ng mga tao na mabuti ang loob ang magic at sila ang naging mga witch. At binubura nila ang alaala ng mga makakadiskubre ng magic lalo na kung hindi karapat-dapat. Ehem, kung alam mo lang sana na may nakatagong kaalaman sa mga anime. Mapapamura ka na lang dahil na-scam tayo ng sistema ng mundong kinalakihan natin. Tinawag pa ni Pogi si Coco at para ituro ang tungkol sa mga spell. Bawal daw ang spell casting direkta sa mga tao na binabago ang anyo at edad. Minamanipula at nilulunasan. Maliban lang sa pagtanggal ng memorya kung kailangan. Sinabi ni Kifree na dapat na ito ay ginagamit lang sa mga gamit. Sabay sindi ng ilaw gamit ng magic. Nagbukas din siya ng isang pinto na bigla na lang nagpalit ang maliwanag na panahon sa pagiging foggy, kaya nagulat si Coco. Isa daw itong lagusan na mabubuksan kapag pareho ang pattern sa kabilang pupuntahan. Tinuro din ni Kifree ang gusali kung saan nila tinipon ang mga magic books para sa kaligtasan nito. Sinabi ni Coco na puntahan nila ito para hanapin ang kopya ng libro na ginamit niya. Ngunit nang may lumabas na mga monsters sa tubig ay natakot ang babae na nabasa pa. Mga bantay daw ito ng library at tangi na ang mga witch lang na kaya silang talunin ang makakapasok sa library. Kaya dapat daw maging malakas ni Coco. May binuksan pang portal si Kifree at lumabas naman doon ang maraming petals ng mga bulaklak. Saka sinabing mas maganda kung magsimula si Coco sa mga nakakabuti na spells. Kaya naging chill ulit ang babae. Tinuro ni Kifree ang magiging kwarto ni Coco. May ka-roommate daw siya doon na lumabas. At dahil may gagawin pa ay nagpaalam na si Kifree. Ngunit sa labas ay may tinawagan ng lalaki at nagpasalamat dahil pinayagan siyang maging apprentice si Coco. May pupulutin sanang magic pen si Coco, nang pigilan siya ng may-ari na kakauwi lang mula sa paglipad. Ito si Agat na saplada at sinabing narinig ang kwento tungkol kay Coco. Saka sinabing hindi na maibabalik sa pagiging tao ang ina ni Coco. Pero sinabi ng bida na kapag naging witch na siya ay ililigtas ang ina. Ipinakita ni Agat ang kamay na puno ng tinta at sinabing nagpapakahirap sila para makapasok na apprentice. Samantalang si Coco na outsider ay pinapasok lang ng madali. Magsasagutan pa sana sila nang pumasok sina Tisha at Rish na sinabing kainan na dahil tapos nang maluto ang pagkain. Sa hapagkainan ay wala si Agat dahil kakain daw sa kwarto nito. Kaya kumain ang mga naroon at sarap na sarap si Coco sa bagong lasa ng pagkain. Pagkatapos pa ay natulog si Coco na iniisip pa rin ng nanay. Habang nagbabasa si Coco ay sinabi ng dumating na Kifree na mas madali siyang matututo sa paggawa kaysa pagbabasa. Kaya excited si Coco sa gamit. Sinabi ni Coco na handa na siya para sa lesson. Pero knockout naman siya nang mag-aral nga sila. Nagtanong ang guro kung anong natutunan ni Coco sa class na iyon. At ipinaliwanag naman ng babae ang 3 elemento ng magic na kailangang makumpleto bago ito makapag-manifest. Pero nahihilo na siya dahil sa dami. Saka din nagguhit si Coco habang pinagmamasdan ng guro. Nahihiya siyang balak itapon ang kinusat na guhit dahil pangit daw ito. Ngunit tinignan ito ni Kifree at sinabi kay Coco na dapat palaging kumpleto ang outer circle para mangyari ang magic. Kaya tinapos ni Coco ang guhit at nagawa naman niyang mapalabas ang tubig mula dito. Kaso ay nabasa si Agat na nasa isang sulok. At feeling ni Coco ay malilintikan siya lalo na at masama ang tingin ni Agat. Subalit sinabi ni Agat na gustong tignan ng guhit. Nang makita ito ay tinuro kay Coco ang pagkakamali kaya sumambulat ang ginawa niyang water summon ng magic. Tumayo si Kifree na nagsuot ng sombrero. At sinabing aalis muna siya ng ilang linggo at inutusan na pangalagaan ni Agat si Coco at turuan ng magic. At pumayag naman si Agat. Ayaw sana ni Coco pero wala na siyang nagawa. Pagbalik niya sa loob ay nagseryoso si Agat at sinabi kay Coco na patunayan nito ang kayang gawin tulad ng sinabi kahapon. Tumalon si Kifree sa isang tunnel pero nagulat siya nang biglang hilahin ng kaparehong witch na si Alaira. Binati ni Alaira ang tumayo na bida at sinabing narinig ang bagong apprentice nito. Kaya nasabi na lang ng bida na nagkalat ang chismosa at chismoso kahit saang lupalop ng mundo.
May hinala ang babae na hindi binura ni Kifrey ang alaala ni Coco dahil siya ang lead sa hinahanap ng lalaki. Pero sinabi ng bida na hindi iyon ang rason at hindi pa opisyal na apprentice niya si Coco dahil hindi pa ito nakapasa sa test initiation ritual nila. Saka din sila parehong pumasok ng pinto. Samantala ay kasama ni Coco si Agate na binubuksan ng pinto para gawin na ng babae ang test nito. Kailangan niya itong magawa para maging opisyal na apprentice ni Kifrey. Sinabi ni Coco na wala naman doon ang master nila. Pero kailangan pa rin itong gawin ni Coco. Nakita ni Coco ang sapatos ni Agate na nagpapalipad sa mga witches at sinabing gusto itong mahiram. Kasama ng eyeglass nilang gamit. Naiinis si Agate pero tinanggal ang sapatos na ibinigay sa babae kasama ng magnifying glass. Saka din tinulak si Coco papasok sa binuksang lagusan para gawin na niya ang unang test na paghahanap ng isang uri ng bulaklak. Ipinahabol din itong minsan lang pwedeng subukan ni Coco na matapos ang test dahil kung bagsak siya ay paalisin na ito. Saka din isinara ang portal. Natatakot si Coco noong una pero nang magamit niya ang spyglass at makitang gumagana, ay ito ang ginamit niyang compass. Motivated siyang naglakad hanggang makalabas bigla ng gubat na hindi niya inasahan. Nakita niya ang mga lumulutang na bundok at nakita ang tinuturo ng compass na himpapawid. Kaya alam niyang nasa mga bundok ang target quest. Kaya itinaas niya ang magical shoes na masaya. Sa kanya sinubukang lumipad gamit ito pero nadapa lang siya. Sinubukan niya ulit na pantay ang paa at sa pagkakataon na iyon ay gumana ang magic shoes at lumutang naman siya. Pero muling bumagsak. Nakita niya ang ibon na lumilipad kaya na-motivate siyang magagawa ito. Pero para siyang naitapon na basura. Nasa isang bayan na idol ang Atlantis pala si Kifrey kasama ng mga tao matulis ang mga sombrero. At doon ay may bagay na ipinasa si Kifrey para maaproban ng kanyang special project. Nagawa ni Coco na makalipad gamit ng sapatos kaya masaya naman ito. Kaso ay nagkamali siyang muling nahulog at nagawa na makabitin sa isang lumulutang na ugat. Pero nang may makita siyang kakaibang meerkat na puti ay nagulat ang babae na nahulog kasama ng hayop. Buti na lang at nagawa niyang makontra ang gravity bago bumagsak. Umupo siyang tinanggal ang sapatos. Saka dinilinis ito ngunit malas niya dahil natanggalan ng magic circle. Susubukan sana niyang i-replicate ang magic circle pero nabasa din ang tinta niya kaya nag-feeling down na si Coco. Lalo na at palubog na ang araw. Hinahanap ni Tisha si Coco at nagtanong kay Agate. Kaya sinabi ng Saplada na nasa dada range ito para tapusin ang entrance exam. Kaya nag-alala si Tisha. Subalit ipinaliwanag ni Agate na lahat sila ay tinapos ang exam na iyon bago naging apprentice kaya dapat din ay magawa ito ni Coco. Naiinis daw si Agate sa mga tao na hindi nagagawa ang kaya niyang gawin. Feeling entitled naman ito. Saka pa sinabing high tide ngayon ng testing ground kaya siguradong babagsak si Coco at papaalisin din doon. Ayaw daw kasi niya ng mga tao na hindi marunong mag-aral at cellphone lang ang alam. Sinabi ni Tisha ito kay Rish pero wala rin itong paki at sinabing bahala ang kanilang master pagbalik. Nakakita ng bangka si Coco at ginamit ito. Ngunit hindi siya makaakyat dahil walang magic. Dahil hindi pa rin niya masulatan ng sapatos dahil basa ito, ay naisip niyang guhitan ang sariling paa. Pero naaalala niya ang magic rules na bawal itong direkta sa katawan. Kaya nahiga na lang siyang sisuko na sana. Naisip niya ang pinagkaiba niya sa tatlong mga witch na bata pa lang ay gumagamit na ng magic drawing. Naalala niya ang panahon na tinuruan ng ina sa pagguhit para sa kanilang business, hanggang sa kanyang paglaki. At naalala din ng purihin ni Kifrey ang perpekto niyang paggawa na tulad daw ng isang magic. Kaya napagtanto niyang mayroon na siyang sariling magic. Kinuha niya ang matigas na ink at binalutan ng kaunting tela. Saka din binasa ng tubig gamit ng magical water container. At sa bangka ay iniayos ang tela na itinali sa bangka. Gamit ang natutunan na itinuro ng ina ay gumuhit siya na may inspirasyon. At hinayaan ang sariling mga daliri na gumalaw. Paglabas ng araw ay tapos na niya ang ginuhit at nakahanda na ang panglayag. Sinadya daw niyang huwag itong gawing pantay para magamit ang puwersa ayon sa tinuro ni Agate sa kanya. Lumapit ang hayop na kumapit sa babae. At pagkadugtong ni Coco sa outer line ay gumana ang magic kaya hinay pa ng malakas na hangin ang tela. Nagnervyos ang bida dahil akala kung nagkamali siya lalo na at parang naging speedboat ang bangka na ubod ng bilis. Saka din ito nagmalfunction at tumalon mula sa tubig kasama ng bida. Saka din natanggal ang panglayag na nahiwalay sa bangka kaya mas pumailan lang ang babae pataas. Nagawa niyang makatayo sa kahoy at dahil dito ay nakontrol niya ang panglayag na parang paraglider. Nakita niya ang malawak na paligid at naisip na hindi inasahang makakagamit ng magic. Ginamit niya ang compass at nalaman na mas mataas pa ang kinaroroonan ng halaman kaya umakyat pa siya ng lubos. Nakita niya ang ilang mga halaman na hinahanap at sinubukang makabunot. Kaso ay di niya nagawa at muntik pang mahulog. Pero umakyat siya at muling nag-reset na umikot. Nakaraming beses siyang nagpabalik-balik para sana makabunot ng halaman. Pero ganun din karami ang pagkakamali niya. Muntik pa siyang mabangga sa isa pang lumulutang na itlog na puno ng damo pero nagawa niya ulit makapagpreno. Hindi tulad mong marupok na kaunting ngiti at kindat lang niya ay nahuhulog ka kaagad.
Tapos iyak ka ng iyak pagkatapos. Muli niyang naalala ang ina na nagpalaki sa kanya. Kaya kahit nahihirapan si Coco ay nilakasan niya ang loob at muling lumusong at nakahugot ng halaman na required ng quest. Pag uwi ni Kefri ay nag-alala siya nang marinig na nagpunta si Coco sa testing ground nang mag-isa lang niya. Sinabi sa mga batang witch na iba si Coco sa kanila dahil bagong-bago lang ito sa mundo ng magic. Pero pagbukas nila ng magic door ay naroon na si Coco na hawak ang halaman at mayroon ng alagang bush body. Agad siyang niyakap ng masaya na Tisha. Ipinakita ni Coco ang halaman kay Aget bilang katibayan na nakapasa siya sa pagsubok. Pero tahimik lang si Aget na tinignan siya saka din umalis patungo sa kwarto. Sinabi ni Kefri na hindi dapat nagpunta doon si Coco nang mag-isa dahil pwede siyang mamatay. Saka din ibinigay ang ball para kay Coco. Patunay daw ito na isa na siyang apprentice kahit hindi pa tinapos ang entrance exam. Toga at sombrero pala ito ng isang witch na agad namang isinuot ni Coco na masaya. Sinabi ni Kefri na maraming uri ng magic pero 4 ang pinakamahalaga. Ang magic para sa tubig, magic para sa lupa, magic para sa paglutang, at magic para sa apoy. At ito daw ang subukan ni Coco. Gumuhit nga siya at bigla nakagawa ng apoy na kanyang ikinatakot. Kaya binuhusan tuloy siya ni Tisha ng tubig kaya siya nabasa. Sinabi ni Kefri na mag-ingat si Coco sabay bigay ng towel dito. Kaya nagpasalamat ang bida. Sinubukan daw iguhit ni Coco ang levitation magic pero iba ang nangyari. Kaya nagtaka si Tisha na inakala kung na-master na ni Coco ang paglipad dahil nakuha naman ang halaman. Saka pa ito lumipad-lipad. Nakita ni Kefri ang panulat ni Coco at sinabing baka hindi ito kabagayan ng babae. At sinabing dapat na siguro silang bumili ng bago. Kaya naging lutang si Coco nang marinig na pupunta sila sa isang art supply na puno ng magical things. Gamit ang paglipad ay nagpunta nga sila sa city ng mga witch. Naglanding sila na parang mga langaw at doon ay nakita ni Coco ang city na maraming mga tao. Pero nagpaalam si Aget na wala daw oras para maging tourist guide ni Coco dahil kailangan niyang bumili ng napkin na with wings. Nagpunta sila ng isang bahagi ng city at pumasok sa gusali na tinawag ni Kefri na magic stationery. May malaking puno sa gitna na kinamangha ni Coco dahil napakalaki nito at bakit ito naroon. Lumabas si Nolnoa na nagtaka kung bakit hindi ito alam ni Coco. Kaya sumagot si Kefri na bago lang doon si Coco. Kaya nanlaki ang mata ni Nolnoa na napagtantong kaharap ang mainit sa chismis na Coco. Ipinakilala ni Tisha ang matanda na may-ari ng shop na iyon. At proud naman si Lolo para sa mga ink at pen na benta. Tinawag niya si Coco kaya umakyat naman ang babae patungo sa mas mataas na floor. Pumutol ang matanda ng sanga ng puno at saka din ito iniluto sa kumukulong tubig. Sinipsip ng tubig ang nasa puno kaya ito naging black. At pagkatapos pa ay sinabi ng matanda na ito yung ink na gumagawa ng magic. Ipinaliwanag ni Kefri na dugo ng silverwood tree ang ginagawa nilang ink. Nagkwento pa ang matanda na noong unang panahon ay may na-inlove na silverwood tree sa isang witch. Kaya inialay nito ang dugo bilang ink at mga sanga bilang wand. Kaya nanlaki ang mata ni Coco at alam na ng matanda na gusto niya ng wand. Nagbigay ng sample ink ang matanda na kinuha ni Coco. Ito daw ang maghahanap ng wand para sa kanya. Sa labas ng bintana ay nakita ni Coco ang witch na nagbigay sa kanya noon ng magic book. Kaya agad niya itong hinabol pero nakatakbo ang nilalang. Sinundan naman sila ni Tisha at Trish pero wala na si Coco. Nakita nila si Aget na agad nilang hinila para sundan si Coco. Hindi tumigil si Coco sa paghabol sa nagpapahabol na misteryosong karakter. At hindi rin siya tinigilan ng mga kasama na mahabol. Nakikihabol din ang alaga nilang hayop pero tumigil dahil sa usok. Pero pagkahawi ng usok ay hindi na niya makita ang mga witch apprentice. Tumigil naman ang mga bida sa isang kakaibang lugar na hindi na tulad ng binisita nilang bayan. Dahil makinis na ang lupa at lahat ng nasa paligid. Kaya nasabi na lang ni Aget na nai-teleport sila nang hindi nila agad napansin. Lumipad naman si Tisha para makita ang paligid. Saka ito sumigaw na nag-aalala dahil wala na nga sila sa Cane City. Tumakbo sila para sana hanapin ang daan pabalik. Pero natigilan sila dahil sa paglindol sa paligid. Pang-welcome daw ito ni Iguin kay Coco. Umatungal ang dragon na kinatakot ng mga bata. Sa store ay nagtataka si Kefri at ng matandang merchant kung bakit bigla na lang tumakbo ang mga batang apprentice niya. Buti na lang at sinabi ng extra na bata na nakita si Coco na sinundan ng isang nakamaskara ng mata. Kaya nagseryoso si Kefri. Takot na takot ang mga bata sa kaharap na malaking dragon pero sinabi ni Aget na makipag-eye contact lang sila habang unti-unting umatras. Ginawa nga nila ito at nang nasa tamang distansya ay tumakbo sila at naiwasan ang pagsakmal ng dragon. Habang tumatakbo ay gumamit ng fire magic si Aget na kinaistorbo ng dragon. Kaya sila nakatakbo palayo sa malaking butiki. Pero ang magic na ginamit ni Aget ang hinangaan ng bida kaya siya pinagalitan. Dahil nakaabot sila sa dead end at nakita pa ang malaking dragon na naghahanap, ay natakot si Tisha na napasigaw na sinabing ayaw pang mamatay at maging pagkain ng dragon. Kaya natigilan si Coco habang pinagmamasdan si Tisha na pinalakas naman ni Aget ang isip.
Sinabi ni Agit na magtulong-tulong silang gumuhit para maistorbo ang dragon saka sila tumakas. Habang gumuguhit ang iba ay tahimik lang si Coco na nabasa ang mata ni Tisha na sinisisi siya sa pagkaipit nilang iyon. Gamit ang levitation magic, ay pinalipad ni Tisha ang kanyang witch uniform. Naamoy at nakita naman ito ng dragon na kanyang sinundan at kinaagawan ng atensyon. Nakita ni Coco ang isang magic circle sa malayong bahagi ng pader ng lugar na iyon. Kinalabit niya ang balikat ni Agit pero nasira pala ang ginuguhit nitong magic circle. Kaya nainis si Agit na lumingon at pinagalitan ng bida. Sinabi nitong hindi nga sinasadya ni Coco na may lagay sila sa panganib, ngunit wala daw siyang alam at hindi nag-iisip. Nag-iisip si Agit kung anong gagawin nang biglang sumabog ang pader dahil binutasan na pala ito ni Rish. Bago sila pumasok sa butas ay sinabi ni Agit na hindi pa sila tapos ni Coco. Kaya nakatayo lang si Coco na pinulot ang sombrero at nagtanong sa master kung anong gagawin sa sitwasyon na iyon. Patuloy naman sa paghahanap si Keyfree pero wala silang nahanap. Hindi daw nila inasahan na may pumasok na witch sa kanilang bayan na bawal sana. Sila daw kasi yung mga witch na illegal at gumagamit ng ipinagbabawal na mahika. Nagtatanong si Keyfree kay Totren nang kalabitin siya ni Bushbody. At umasta ang hayop na nagpahabol sa lalaki. Balik kina Coco ay nahabol na ng dragon ang damit na sinira. At ang masama ay umikot lang ang mga bida na bumalik sa butas na ginawa nila. Kaya mas nawalan sila ng pag-asa na nagmakmak sa isang tabi. Nilapitan ni Coco si Tisha at ibinigay ang sombrero nito. Saka din humingi ng patawad dahil kasalanan ang nangyari. Saka din tinanggal ang damit at pinasuot kay Tisha at tumabi na parang walang nangyari. Sinabi ni Coco na kapag suot ang witch uniform ay feeling safe siya. At gusto niyang gamitin ni Tisha ang damit kaysa sa tulad niyang walang silbi. Biglang gumawa ng cotton ball si Tisha na binalot silang dalawa. Saka nag-sorry kay Coco dahil hindi napigilan ang sarili na ibunto ng sisi sa bida. Sinabi ni Coco na ayos lang dahil totoo naman ito. Saka naging parang bangag na masaya sa bulak na magic ni Tisha. Original daw na nadiskubre ni Tisha ang bulak magic na iyon dahil noong bata pa siya ay gusto niyang sumakay sa ulap. At kapag na-approve ito ng council ay maipapagamit niya rin sa iba. Saka din tinanggal ang uniform ni Coco at sinabing isuot ito ng bida para feeling safe siya. Na ginawa naman ng nakangiti na Coco. Pumasok bigla sina Agit at Rish na nakamfort sa bulak ball. Sinabi ni Agit na maganda ang imbensyon ni Tisha pero oras na para harapin ang problema. Dagdag pa nitong nasa lupang spell sila kaya paikat-ikot lang sila sa lugar na iyon. May seal na kailangan nilang masira para masira ang spell. Kaya agad itinuro ni Coco ang nakitang magic seal kanina. Nakita nga nila ito at napansin pa na parang lumaki ang dragon. Naisip ng mga kasama na kailangan nilang talunin ang dragon. Nais gumamit ng fire magic ni Agit pero sinabi ni Coco na hindi ito umepekto kanina sa dragon. Saka sinabing huwag nilang labanan ng dragon. Kaya mas nagalit ang nalilito na Agit. Kaya ipinaliwanag ni Coco ang naisip na plano. Gumuhit siya ng mga ulap sa pader at sinabing gamitin nila ang magic ulap balls ni Tisha. Para kapag ma-comfort ang dragon ay hindi na sila atakehin. Nagustuhan naman ito kaagad ni Rish at Tisha na sinabing wala daw nakakahindi sa masarap na kumot kapag tag-ulan at malamig ang panahon. Pero sinabi ni Agit na mag-isip muna sila. Subalit ipinaliwanag ni Coco na ayaw din niyang masaktan ang dragon. At kung pwede ay gamitin lang nila ang mga magagandang magic na tinuturo sa kanila ni Keyfree. Ayaw pa sana ni Agit dahil alanganin sa naisip ng mga kasama. Pero na-peer pressure na siya ng dalawa pa na sinabing gawin nila iyon ng sama-sama. Kaya napilitan si Agit sa plano ni Coco. Para makagawa sila ng malaking clouds na sapat para sa dragon ay kailangan nila ng mas maraming material. Kaso ay wala silang ganun na dala. Naalala nila noong binutasan ni Rish ang pader ay naging buhangin ito. At pwede nila itong gawing clouds. Nagtanong si Coco kay Agit kung ano ang gagawin. Pero pinaupo lang ito ni Agit dahil wala daw tiwala sa magic skill ng bida. Dahil wala pa nga siyang nalalaman sa magic. Habang gumuguhit si Agit ay pinulot ni Coco ang scrap nito at nakitang perfect circle. Kaya sinilip niya kung anong teknik ni Agit at nakita niyang nag-imagine muna ito sa ere saka gumuhit sa papel. Tinignan niya rin kung paano gumuhit ang dalawa pang mga kasama. Saka din siya nag-practice kung paano magsimula. Nagdilim ang paligid na parang may bagyong parating. Pero hindi alam ng mga bata kung paano masimulan at may sigawa ang binabalak. Tapos naubusan pa sila ng papel na ginuguhitan dahil sa kakascrap. Stress na ang tatlo sa kakaisip. Samantalang gumawa naman ng apoy si Coco na kanyang ikinatuwa. Napatanong si Agit kung bakit naman ito ginawa ng bida. Pero nasabi ng dalawa na good job daw kay Coco na nakagawa ng apoy. Sumagot ang bida na dahil inulit-ulit niyang tinularan ng pagguhit ng tatlo. Dahil sa narinig na paulit-ulit ay nagka-idea ulit si Agit. Kaya naghanda ang apat at saka din sila mabilis na tumakbo na nag-buff sa mga kasama. Nagpunta sila ng magkaibang pwesto at doon ay gumuhit ng magic spell na balak nilang gamitin para sa dragon. Nang tapos na silang magguhit ay pareho nilang inactivate ang mga cloud magic na lumipad. Saka sila ulit tumakbo patungo sa ibang lugar kung saan sila nagsulat ulit ng magic circle.
Dahil dito ay nagkalat ang mga clouds na napansin ng napaungol na dragon. Ipinakita ang balak nilang paggamit ng repetition magic kung saan paulit-ulit lang na mag-cycle ang cloud magic. Gumuhit sila sa 5 lokasyon ng magic na ito para maging sapat na makagawa ng clouds na sapat na para sa laki ng dragon. Lumapit-lapit ang curious na dragon sa ulap magic habang pinapanood ng mga bida. At masaya sila dahil pinuntahan nga ng dragon ang cloud at naging para itong aso na natulog. Kaya naging proud ang mga girls sa invention ni Tisha. Pero sinabi ni Agit na samantalahin na nila ang pagkakataon na tumakas. Sinabi naman ng masayang Tisha kay Coco na unang pagkakataon niyon para makapagpasaya siya ng iba. Saka din nagpunta ang mga bitches witches sa kinaroroonan ng Magic Seal. Patuloy lang sina Keyfree, Totra at ang Bush Body sa paghahanap sa mga bata. May inaamoy ang Bush Body na napansin ni Keyfree na kanyang binuksan. At napaatras sila dahil biglang may sumabog pero wala namang sumigaw ng Allahu Akbar Kaboom. Naitapon ni Keyfree si Totra bago siya nilapitan ng maliwanag na mata. Dahil dito ay naapektuhan din ng mga bata sa dimensyon kung saan sila nakulong. Napasigaw ang mga ito na inakalang dahil sinira ni Tisha ang seal kung bakit nagkaroon ng paglindol. Tinuro ni Coco ang nabuksan na lagusan. Pero iniligtas siya ni Agit sa pag-atake ng malaking dragon. Kaso ay si Agit ang na-outbalance na natambo patalikod at nahulog, tapos wala pa yung magic shoes niya. Kakainin na sana siya ng dragon pero dumating ang mabilis na Keyfree na iniligtas si Agit na nagulat sa master. Iniwasan nila ang pag-atake ng dragon at saka din nag-magic booster at parang jet na lumipad patungo sa himpapawid. Saka din sa isang iglap ay nilinis ang ulap para maging clear ang paligid. Gamit ang magic ay gumawa ng malaking scary fire dragon si Keyfree. Nakita ng kalabang dragon ng malaking bunganga kaya ito natakot na tatakas sana pero siya ang kinain ng apoy. Saka din lang sumabog ang fire dragon na naging tubig at hinugasan ng kalabang dragon. Lumutang ang mga witches kasama ng kanilang master na masayang makita ang mga apprentice. Pero natigilan sila nang makitang wala si Coco. Ipinakita naman si Coco na walang malay na kinakausap ni Igwe. Sinabi ng kalaban na may ibibigay itong illegal na produkto, at pagdating ng araw ay siya ang magiging master ng babae. Paggising ni Coco ay napalibutan na siya ng mga kasama at madilim na ang paligid. At nakahinga naman siya dahil ligtas din lang si Agit na nagligtas sa kanya. Sinabi ni Keyfree na nahanap daw siya sa isang hagdan saka din nagtanong ang lalaki kung anong sinabi ng nang-kidnap sa kanila. Pero walang maalala ang bida. Dumating din si Nolnoa na masayang makita sila na ayos lang. Nakiusap si Keyfree na paki-examine ng matanda ang ink na ginamit ng hindi nila kilala na witch. Kaya pumulot naman ang matanda ng bato na may sulat. Gusto sanang i-report ng matanda ang nangyari. Pero sinabi ni Keyfree na matalim ang mata na ng hipnotismo na huwag itong sasabihin ni Nolnoa sa kahit sino. Kaya nawala sa sarili si Nolnoa na nasaksihan ng nagtaka na Totra. Habang nag-aaral ay naistorbo si Agit dahil sa paghikab ni Coco. Tapos nahulog pa ng bida ang libro na kinainis ni Agit na lumabas na lang at sumubok ng light magic sa labas. Pero hindi daw ito sapat. Naisip ni Coco na kailangan pa niyang lumakas para hindi maulit yung wala siyang naitutulong kapag kailangan ng magic. Muli siyang inantok ng matigilan dahil nasa likod na pala si Keyfree. Tinawag siya ni Keyfree sa kusina at binigyan ng isang kutsara ng masarap na pagkain. Sarap ang babae, nang sabihin ng master na 2 taon na iyon na naluto. Pero hindi nasira ang pagkain dahil sa repetition magic na gamit nila sa kaldero. Bagay na bagay ito para sa mga tamad magluto. May isang uri ng bunga na sinabi ni Coco na masarap. Kaya inutusan siya ni Keyfree na magluto nito gamit ng fire magic. Gumawa si Coco ng apoy pero hindi ito sapat para buhatin ang bunga ng puno. Kaya sinabi ng guro na paulit-ulit lang itong gawin ng babae hanggang makuha ang tamang timpla ng magic. Nasunog naman ang kasunod. Pero nagpatuloy lang ang bida pagkatapos ng maraming trial and error. At nagawa naman niyang makapagluto ng buko na may itlog sa gitna, na kinasaya ni Keyfree. Sinabi ni Keyfree na water magic ang una niyang na-master. Hindi daw siya marunong lumangoy at ayaw ang mabasa ng tubig kaya once a month lang maligo tulad mo. Pero nagsanay siya ng husto para ma-master ang water magic. Saka sinabi kay Coco na kung gustong maging expert ay idagdag niya ang routine sa araw-araw na gawain. Dumating din ang 2 pang babae para tumulong sa pagluto. Pero si Coco ang sinabi ni Keyfree na mag-melt ng cheese. Nang matapos ang pagluluto nila ng burger, ay sinabi ni Coco na mag-picnic sila. Kaso ang problema ay malakas pala ang ulan sa labas na ikinalungkot ng mga babae. Pero sinabi ni Keyfree na mga witch sila sabay naglakad na hindi nababasa dahil nasa loob siya ng summer na panahon. Tinularan naman ito ng mga apprentice kaya nag-picnic pa rin sila sa labas kasama ng hayop. Dahil may nakita silang rainbow ay gusto ni Coco na tawagin si Agit para makasama. Ngunit pagbalik niya sa bahay ay isang lalaki ang nagbukas na inakalang messenger siya ng ibang mga witch. Dumating si Keyfree kaya kaagad nagtago si Coco sa likod niya. Sinabi ni Keyfree na kinuha niyang apprentice si Coco dahil na-involve ito sa ipinagbabawal na magic. Kaya nagseryoso si Ulrejon na hinila ang kamay ni Coco para dalhin daw sa nararapat na mag-alaga nito.
Aalis na sana ang dalawa nang gumamit si Kifri ng water magic at hinarangan ang dalawang naglalakad. Saka sinabing mag-usap sila sa loob ni Orejo tungkol kay Coco. Sa loob ay ipinakilala ni Kifri si Orejo kay Coco bilang ang watchful eye ng kanilang lugar. Sinabi din niya na si Coco ang lead nila para madagdagan ng kaalaman tungkol sa mga illegal na witches. Ipinaliwanag ni Kifri kay Coco na may mga knights din ng mga witch, at trabaho nilang tanggalin ng memorya lahat ng mga tao na nakarinig o gumamit ng ipinagbabawal na mahika. At kung sakaling isuko nila si Coco sa mga ito ay matatanggal din ang memorya ng bida kasama ng pagkagusto nito sa magic. Ngunit dahil mabait daw si Coco at gustong-gusto nito ng magic, ay sinabi ni Kifri na kapag binura ng mga ito ang memorya niya ay burahin din nila ang kanya. Na ikinagulat ni Orejo na sinabing bahala si Kifri sa buhay niya. Pero kapag may makita itong mangyaring masama ay magre-report pa rin siya sa mga knights bilang kanyang trabaho. Saka din pumasok ng kwarto nito. Kalaunan habang kalaro ni Coco si Bushbody ay pumasok ang hayop sa kwarto ni Orejo. Kaya nag-alala si Coco. Mas lalo siyang nag-alala nang mabasa ang pinto ni Orejo na ang kakatok sa pinto ay mamalasin. Kaya pumasok na lang siya at nakita si Orejo na sinabing bawal sanang pumasok doon. Ibinalik nito ang hayop na naging tuyo na ng hawakan ni Coco na nagtaka dahil basa ito kanina. Biglang gumamit ng magic si Orejo kaya nagliwanag ang katawan ni Coco at natuyo din ang kanyang damit at buhok. Sinabi ni Orejo na trabaho din niyang pangalagaan ang mga apprentice nila doon. Pinaalis na niya si Coco pero nanatili ang babae nang makita ang nag-ilaw na tiles. Ito daw yung nahulugan niya ng loob sa magic. Si Orejo daw ang may gawa ng nag-iilaw na daanan dahil may laman ito sa loob na magic. Saka paniyakap-yakap ng bida ang sahig na nag-ilaw. Naalala niyang naging malungkot siya nang mawala ito noon. Pero ito ang naging rason para mangarap siya ng magic. Napanganga si Orejo nang magpasalamat si Coco at tawagin siyang master. Pero itinapon sila ng lalaki sa labas. Feeling close kasi. Ngunit pag alis ng babae ay hinayaan lang ni Orejo na bukas ang pinto na ibig sabihin ay welcome ito. Habang nagpa-practice si Agat sa pagguhit ng magic, ay naiistorbo siya dahil sa ingay ng bintana. Kaya nag-concentrate siya at nakagawa naman ng light magic. Uulit sana siya nang marinig ang sigaw ng mga tao kaya agad siyang lumabas. Nakita niyang may dumating na nagpapatulong kay Kifri. Saka ipinaliwanag ng dumating na naipit ang anak niya sa karwahe na nahulog sa gumuho na tulay dahil sa lakas ng bagyo. Dahil sa narinig ay seryosong sinabi ni Agat na isama siya ni Kifri sa lakad. Kasalukuyang ginagawa ang katuloy nito mga lods. At kung gusto mong masubaybayan natin itong anime na ito kada may available na episode ay mag-like lang kayo. At kung maabot natin ng 1,000 likes ay good sign na yun mga bossing na gusto nyo itong anime na ito.